Ako ay balat ng melon. Ang episode ngayon ay Pirates of the Caribbean 5. Maraming taon na ang nakararaan ang ama at ninuno ni Kapitan Salazar ay parehong namatay sa kamay ng mga pirata. Kaya, para sa paghihiganti, naghanda siya upang alisin ang lahat ng mga pirata. Ang kanyang mahusay na firepower ay nawasak ang hindi mabilang na mga barkong pirata. Ang barkong pirata ay lubusang lumubog, at ang mga bulaklak ay pinalo hanggang sa umaagos na tubig. Sa sandaling ito, isang naghihingalong matandang kapitan ang nagpasa ng compass sa batang Jack. Babalaan din si Jack na huwag itapon ito. Si Jack, na nabibigatan sa mabigat na responsibilidad, ay tumayo at tumingin sa iilang natitirang mga tripulante. Ang compass ay tumuturo patungo sa demonyong tatsulok sa di kalayuan. Si Jack ay nasa bangka na pinupukaw si Salazar. Kasabay nito, muling i-flag ang bandila ng pirata. Nasa likod mismo ni Jack si Salazar. Pero maagang naghanda si Jack. Nang malapit na sa bangin ay agad na hinampes ang manibela. Paikuti ng isang makitid na anggulo palayo sa tatsulok ng demonyo. Ang isang gilid ay nilalaro ang kumpas. Ang isa ay tumingin kay Salazar, hindi makatakas. Pagpasok sa tatsulok, nagsimulang sumabog ang barko ni Salazar. Pinasabog ang tripulante at lumubog sa ilalim ng dagat. Ngunit dahil sa galit sa kanyang puso, sampain si Salazar na maging isang walang kamatayang katawan. Ang dahilan ng sumpa ay ang kumpas ni Jack. Si Jack ang naging kapitan nila. Binigyan ng mga tripulante ang kapitan ng mahalagang kayamanan. Ganon din ang nasa katawan ni Jack ngayon. Ngayon ay bali-balita na patay na si Jack. 9 na taon na ang nakalipas. Si Henry, anak ni Turner at Elizabeth, ay nagsasaliksik sa trident ni Poseidon. Sinasabi ng alamat na kayang basagin ng trident ang lahat ng sumpa sa dagat. Mag-isa siyang pumunta sa dagat, at tali ang bato sa itaas at pagkatapos ay tumalon sa ilalim ng dagat. Ang bangkang Dutch ay sumugod palabas ng dagat. Sa mukha ni Turner ay makikita rin ang dagat. Sinabi ng kaliwang anak sa kanyang ama ang tungkol sa trident. Ngunit iniisip ni Turner na ito ay isang alamat lamang. Sinabi ni Henry na tiyak na tutulungan siya ni Jack na mahanap ang trident. Walang makakapigil sa kanya na iligtas si Turner. Binigyan siya ni Turner ng bracelet. Pagkasabi nun ay walang gana silang umalis. Makalipas ang 9 na taon, si Harry ay lumaki na sa isang binata. Nagtrabaho siya bilang isang mandaragat sa isang bangkang navy. Sa mga oras na ito, palapit ng palapit ang kanilang bangka sa tatsulok ng demonyo. Isinapanganib ni Harry ang kanyang buhay upang maiwasang bumalik ang lamig o mamatay ang lahat ng tripulante. Ngunit ang ibang mga tao ay karaniwang walang pakialam sa kanya. Sa ngalan ng pagtataksil ay inilagay siya sa piitan. Sa mga taong ito, palaging hinahanap ni Harry si Jack. Muli walang maasahang balita, matapos makapasok sa Demon Triangle. Kinatay ng mga tauhan ni Salazar ang buong barko. Pumunta siya sa piitan para makitang nakakulong si Harry. Tingnan din ang isang wanted warrant para kay Jack sa loob. Para ipaalam kay Jack na babalik ako para maghiganti. Nagligtas siya ng buhay para kay Harry at bumalik upang hanapin si Jack para ipasa ang salita. Sinabi, ang mga patay ay naghahanda upang hanapin siya para sa kanyang buhay. Sa St. Martin, sa bilangguan ay ikinulong ang isang batang babae na si Karina. Pinag-aaralan lang niya ang diary na itinago ng kanyang ama. Itinuring agad na isang mangkukulam. Pagkatapos niyang makatakas mula sa bilangguan, madalas niyang sinasalubong ang seremonya ng pagbubukas ng bangko ng Martin. Ito ang pinakaligtas na ligtas sa alamat. Pagkabukas nito ay naabutan niyang lasing si Jack kasama ang asawa ng mayor sa loob. Sa kabilang panig, sumakay ang unang asawa sa kanyang kabayo at naghanda na hilahin ang safety deposit box. Ang resulta ay kinalagkad ang buong silid at si Jack. Hindi nakalock ang safe, nahulog ang ginto upang lumikha ng mga pagpapala para sa mga karaniwang tao. Pumasok si Aling Karina sa isang tindahan ng teleskopyo. Nag-aral ng astronomy si Karina ng mahabang panahon. Nakakita siya ng higit sa 200 bituin na kahit na ang mga eksperto ay hindi mahanap. Sa makatuwid, ito ay itinuturing na isang mangkukulam. Sa sandaling kinabit ng may-ari ang kanyang baril at naghahanda na tumawag ng security. Bumagsak si Jack at sumuray-suray sa harap nila. Mabilis na dumaan ang bangko sa tuktok ng bahay. Magkasabay na tumakas sina Jack at Karina. Itinulak ni Jack si Karina pababa sa kariton ng damo na nakakuha ng atensyon ng mga sundalo. Hindi ako nasaktan, kasama ang asawa, at tumakbo hanggang sa daungan. Pagbukas nila ng safe, wala nang laman ng loob, isang coin na lang ang natitira. Naghahanda ng umalis ang mga nabigong tripulante. Si Jack ay isang kapitan na walang bangka. Mayroon lamang isang itim na perlas sa garapon. Sinabi ng crew na basa ang hegemon na maaaring magkaroon ng pera sa dagat. Kahit ang unang asawa ay walang magawa na iwan si Jack. Ngayon, ang pagsunod sa kanya ay talagang walang magawa. Tumingin si Jack sa Black Pearl boat na mag-isa kasama niya patungo sa dagat. Sa kabilang banda, si Henry ang naging tanging maswerteng nakaligtas. Kailangang makatanggap ng naval interrogation. Comatose, trident at comedian daw. Ngunit ngayon ay kakasuhan na siya ng desertion at hatulan ng kamatayan. Nagmamadaling tinanong siya ni Karina na nagtatago sa gilid kung bakit niya hinahanap ang trident. Pareho silang nagkaroon ng pananaliksik sa maalamat na trident. Hawak ni Karina ang diary na itinago ng kanyang ama. Ang tuktok ay nakatanim na may ruby stone. Sinasabing ito ang panulat na nagtala ng paghahanap ni Galileo sa trident.
Dahil naimbento ni Galileo ang astronomical telescope. Kung gusto mong hanapin ang trident, dapat mong lutasin ang mapang dagat na walang makakaintindi. Naniniwala si Karina na ang mga bituin sa kalangitan ang direksyon ng navigation map. Tanging ang blood moon lang ang lumilitaw na makakahanap ng tamang direksyon. Pagkasabi nito, nakuha ni Karina ang atensyon ng mga sundalong nagpalaya kay Harry. Si Jack ay walang mapupuntahan sa ulan. Gusto niyang bumili ng alak sa pub, ngunit walang isang barya sa tao. Kailangan lang niyang gamitin ang compass para ipagpalit sa isang bote ng alak. Sa sandaling itapon ni Jack ang demonyong tatsulok na compass ay bumagsak. Nakatakas si Salazar mula sa tatsulok ng mga demonyo nang makita ang araw. Pagkatapos makuha ang kanyang kalayaan, nagpa siya siyang hanapin si Jack para sa paghihiganti. Tavern, si Jack ay nakuha ng mga marino. Sa bilangguan, natuklasan ni Karina na lumitaw ang blood moon. Inalis niya ang hiyas at nakita ang clue. Bitawan ang kapangyarihan ng karagatan at hatiin ang lahat. Ang bituin na nakaturo sa pangunahing ay isang maliit na isla. Sa kabilang banda, nakita ni Harry si Jack na inaresto.